Alright, welcome back guys sa ating channel, Girahin Mo To. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Kung okay yung audio natin, malamang ma-upload ko to. So, testingin lang natin tong bagong helmet natin and yung setup natin ng mic and GoPro sa ating Arai RX7X helmet. So itong model na to specifically, ano to ano nga ba to? Yung Rhea SB na RX7X series. Tatry tayo magpakabit ng RFID dito sa may Shell Balagtas. Huwag lang tayo abutan ng ulan kasi medyo makulimlim. Chinek ko yung forecast maulan daw, may thunderstorm ng 4 to 6 PM. So tingnan natin, kasi kung uulan, babalik na lang tayo. Sa ibang araw na lang tayo magpapakabit. Kasi pagka ganyang maulan, hindi sila nagkakabit ng RFID na-experience ko yan nung nagpakabit ako ng RFID sa sakyan, sakto muulan. Kaya hindi ko rin napakabitan. Dito lang makulimlim sa area namin. Hindi ko lang alam dito sa may ibang part ng Bulacan. Sana lang di umuulan para makapagpakabit tayo, tsaka di sayang yung ano natin. Sarap pigain. Medyo may kabigatan tong Arai First time ko kasi gumamit ng ganitong brand ng helmet. Ang gusto ko lang sa kanya maganda yung fitting. Pero gawa natin na separate review yan. Enjoyin lang natin. Nanamnamin ko lang tong helmet. Tapos update ko kayo kung anong gawa natin ng ibang vlog. Kung anong feeling pagka naka-Arai. Kaya tingnan natin. Umaambon na. Yan ang problema. Dito tayo sa kabila dumaan. Try nating magbukawi. And also, share ko na lang din sa inyo bakit Ninja 400 ang pinili natin. Di tayo kumuha ng ibang 400cc na bike. Bibigyan ko lang kayo ng 3 key points bakit Ninja 400. Although may pagka-outdated na rin to si Ninja 400 kasi yearly lang naman, ang napapalitan lang naman dito is yung colorway yung kaha. May mga minor changes sa buong bike pero hindi naman masyadong pansinin.
Pero yun nga, almost the same siya throughout the years. So umpisa natin, unang-una is yung brand. So knowing yung brand ng Kawasaki is syempre kilala na. The same time tawag dito, ayun lang, umuulan na. So yan ang problema natin, umuulan na, kailangan natin tumabi. Banggit ko na kanina yung una, yun nga, syempre yung brand and yung availability ng parts and yung kasa mismo. So syempre yung support, yan ang isa sa mga tinitignan natin. Paanong support? Support is yung yun nga, pag magka-problema ang unit mo, kakabili mo lang, at least, di ba, madaling makahanap ng kasa ng Kawasaki kasi maraming kasa ng Kawasaki. So isa yon, isa sa factor yon. Second, price point. Ito kasi ang SRP nitong Ninja 400 2023 is nasa 340,900 yata sa pagkakatanda ko. Pero nabigay lang sa akin to nung hindi na nag-assist sa akin sa Kawasaki Leisure Bikes dito sa San Jose del Monte, bandang Minuyan, under BLC Cycle, si Miss Marla. Kalimutan ko apelido ni Miss Marla. Basta si Miss Marla doon sa Kawasaki San Jose del Monte. Siya yung nag-asikaso sa akin. Binigyan niya lang sa akin ng 332,000 cash and free LTO, tapos may free CS15 HJC na helmet. Pasok siya sa budget natin, kaya siya kinonsider ko. Actually pinapipilian ko talaga is CF Moto 450 SR and si NK450. Kaso nang trinay ko kasi si 450 SR, medyo sub-sub kaya ayoko. Mahirapan tayo sa biyahe niya pag biyahe tayo malayo. Mahal lang siya ng konti sa Ninja 400, pero sa specs niya maganda yung mga electronics niya Third is yun nga, nabanggit ko kanina. So yung 450 SR is sub-sub. So kinonsider ko rito kay Ninja 400 is madali siyang gamitin, magaan, tapos hindi siya masyadong sub-sub, kaya hindi masyado nakakangala ito sa mga malalayong biyahe, lalo na sa height ko. Kasi ako nasa 5'11", kaya saktong-sakto lang sa akin tong motor na to. Si Ninja 400 pinili natin. Yan yung mga reason bakit si Ninja 400 ang ating pinili. Grabe, lakas ng ulan. Woohoo! Teka, hintulan tayo. Mababasa GoPro natin Dito tayo sa gas station. Okay, so guys, yan, naputol tayo kanina dun kasi ang lakas ng ulan. Pa Santa Maria na ako kanina. Hindi na ako tumuloy, umuwi na ako kasi pag inabot ako ng ulan sa Balagtas, hindi rin ako makakabitan ng RFID dun. Kasi di sila nagkakabit kapag umuulan kasi baka madamage yung sticker. And ayan, dito sa paulan pa lang dito, pero dun ang lakas. So ayan nga pala, shoutout nga pala kay Pops Carlo at Pops Dave, yung nakakwentuhan ko dun saglit sa gas station pupuntang Santa Maria na yun. Pero bandang Katmon pa lang. So di ko na na-vlog, pero ito sila yung nakita ko, nakasabayan ko kaninang stop over sa gas station kasi biglang buhos yung ulan kasi. So yan, end na lang muna natin yung vlog dito, and i-share ko lang sa inyo yung reason ko bakit itong si Ninja 400 yung pinili natin. So sa mga sunod na vlogs, gawa natin ng full first riding impression tong si Ninja 400. Okay, so thank you for watching, and also bago ko makalimutan pala, shoutout din kila Jamael Balading, kila Ryan,
Ampo, nalimutan ko yung apelyido, tama, si Ryan, si Pops RJ, sino pa ba, si Zam, sino pa, si Che, ito dito yung kapitbahay ko, and sa lahat ng mga nag-support sa atin, mga laging nag-engage sa page natin, sa channel natin, maraming salamat sa inyo guys, and sana mag 1K tayo before end of year, and yun ang pamasko pa new year nyo sa akin guys, so yun lang. So thank you. Di ko na shout iba, yung iba nakalimutan ko, sa iba na lang, sa ibang vlog na lang natin. So yan, thank you guys, and see you sa next vlog. Ride safe always, and God bless.